Nako, ito, alam siyempre marami ho naghahanap ngayon sa Pangulo at sa panahon po ng kalamidad at dilubyo na dinadanas po ng mga Pilipino ay hindi ho natin nasilayan no, ng mga ilang araw mismo si Pangulong Marcos Jr. Kasi sa mga nakaraan na Pangulo ng bansa at nung siya ho, no, nagsisimula pa lang ho sa kanyang termino, ay nandun kagad siya sa Campo Aguinaldo no, sa NDRRMC at personal na minomonitor yung lagay po ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. At dito lang ho sa Metro Manila, na kung saan ay nilubog po ng tubig baha at yung mga kalapit na bayan, lalawigan sa Metro Manila, sa Central Luzon, di ba? Matindi rin ho dyan. Sa Pampanga, Bulacan, tapos bandang sa Southern Luzon naman ho mga kababayan, talagang yung Calabarzon, matindi ho, pati sa Cavite, Rizal, Batangas, nako grabe ho mga kababayan at ang pinakamatindi ho rito yung mga lugar ho na kung saan ay nakaranas po ng mga pagbaha. Ito ho yung meron hong mga napaulat na flood control projects. Dito ho panahon na po na talagang papanagutin lahat ho ng mga politiko, mambabatas, kongresista, lalo na yung mga kongresista ho na may mga projects sa kanilang distrito na hindi po umepekto ito hong flood control project sa kanila, mga kababayan, at lalong naghihirap yung ating mga kababayan. Ngayong araw lang ho ng Lunes ay nagpakita si Pangulong Marcos Jr. Diyan po sa Malacanang at ang sabi, yun daw ho, nagkaroon daw po ng pagpupulong diyan po sa Malacanang at kasama po yung mga miyembro po ng gabinete at na kung saan ay kinumusta yung kalagayan ng ating mga kababayan. Ho. At siyempre, tingnan natin yung kanilang monitoring mga kababayan. Pero dito ho ay, eto, tingnan nyo ho sa inyong TV screen, yung litrato na kung saan ay nagpipreside di umano ang Pangulo sa miyembro ho ng gabinete. Ito, kasama niya ho, itong sila, nasa kanyang kaliwa, si DILG Secretary John Vicrimulya at yung sa kanyang kanan ay si Executive Secretary Ralph Recto. So yun po mga kababayan. Pero sa mga nakaraang araw, kailan ba tumindi yung lakas ng ulan? Mula Huwebes ho. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo ay talagang napakatindi ho ng pagbuhos ng ulan. At ang pinakamatindi noong Biyernes ho, di ba? Tapos weekend, Sabado, Linggo, nakon, grabe ho. Ngayon, dami pa rin ho ng mga lubog sa tubig baha. At yung sa nauna ko nga vlog mga kababayan, episode, ay may inilunsad siya no, na Oplan kontra baha noong November 2025. At noong isang taon, sakto ho yan. Tapos meron pa ho tayo na nakita na isang interview sa kanya na kanyang ibinibida na sabi niya ay kapag umulan ay hindi na raw po makakaranas ng pagbaha. Tayo ho, mga Pilipino. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, ito ho nga pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na raw tayo babahain. Pero ito'y kabaliktaran sa nangyayari. Ito, panoorin ho natin si Pangulong Marcos Jr. Projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Yan po, narinig nyo ho kababayan. Ang sabi, isang taon, last year nga rin ho binanggit ho ito. At kasi isa, November 12, yung isang episode natin. Ito, November din ho, mga parang November 21 ho binanggit niya na makalipas daw po ng isang taon, yung mga proyekto ho na inilatag ng DPWH ay magiging dahilan para hindi na raw po tayo na makaranas ng pagbaha. O, napanood nyo naman ho, yung kanyang pahayag. Di po ba? At bukod ho dyan ay dito ho sa Metro Manila, talagang grabe ho nangyari no, na mga pagbaha.
At mismong parang si ano lang, si DPWH Secretary Vince Dizon lang ang umiikot sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila na kung saan ay talagang naapektuhan ng pagbaha. At itong pinakamatindi, yung sa EDSA na naunang ipinagmalaki ho, no, talagang maganda ho yung pagkakagawa. Naku, nabakbak agad, nasira. Dito nga ho, napamura na ho itong si DPWH Secretary Vince Dizon na kung saan ay di natin alam kung ano ba ito. Kasi tas may gumuho pa dyan na pader, no, sa may EDSA, Ayala. Pero inaalam pa kung ito ba kontraktor ho ng gobyerno o ng pribado. Pero ito matindi yung sa EDSA, mga kababayan. Bilin ho ang ginastos, pero nabakbak agad, no, lubak-lubak. Ito, panoorin natin. Naku, napamura ho itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Naman, oh. Ba nangyari nito kabago-bago. Bakit ang kagat niya? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga, oh. Dapat na-anticipate natin to, Parado, oh. Ayan, oh, hindi gumalabas, oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan, oh. Hindi gumalabas, Hindi gumulusot, oh. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, ayun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito, Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala, Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to, Bakit hindi naman nang na-anticipate yun, Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Ayun po, at napanood nyo naman yung pahayag ni Secretary Dizon at ang pahayag din mismo mula po sa, sa DPWH at yung kanyang ipinakita yung galit sa publiko, mga kababayan. Pero panahon na po, mga kababayan, na kung saan ay talagang dapat ay iparamdam din mismo ng Pangulo yung galit sa mga opisyal ng gobyerno na kung saan ay talagang ito, no? Matindi ho ang nangyayari dito sa atin, di po ba? At talagang matindi ho yung mga nangyayaring pagbaha. Pero ito, tinignan ko ho yung yung Facebook page ni Pangulong Marcos Jr. Ito nakalagay, 1 day ago. Ano to? Ang nakalagay ho rito, pinaka latest na na ito sa page ng Pangulo. Kung 1 day ago ngayon, di kahapon yan ipinost sa kanyang sa kanyang Facebook page. Sa paghahanda ko sa SONA, Ito, yan, sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech. Dahil paano ko pa raw may susulat ito sa busy ng aking schedule. Ang katotohanan, ang buo yung unang bahagi at saka yung huling bahagi. Ako mismo. Yun ho, mga kababayan, ang kinikwento ng Pangulo, yung tungkol sa kanyang SONA. At kanyang ibinibida doon kung paano yung preparasyon sa kanyang isinagawang talumpati sa State of the Nation Address. Yun lang ho, mga kababayan. At, pero kasi sinisipat ho natin kasi bilang isang Pangulo, tingnan ho natin kung, kung ano mga ginawa kaugnay ng nangyaring kalamidad dito po sa ating bansa. Wala ho makita yung nakabandera ho, mga kababayan, ay itong SONA, no? Siyempre, Kung paano siya nag-practice sa kanyang speech. Wala po. Kaya talagang, natin mga kababayan. Kaya ang dami ho ngayon na nagagalit ng mga kababayan natin na kung saan, ano bang ginagawa ng gobyerno? Yun ho, para maibsan ito hong problema sa matindi hong mga pagbaha dito po sa ating bansa. Kasi ngayon ho, imbes na parang mabawasan po, maibsan, kasi ho sila di ba, naglunsad doon ng iba't ibang mga proyekto, katulad doon ng binanggit ko sa una nating episode, yung Oplan kontra baha, na kung saan hindi po na kontra yung baha. Sa halip ay dumire-diretso, tapos may mga sumunod siya na interview, na sabi niya, hindi na raw muling magbabaha, no? Wala ho na. Tapos ngayon sa kanyang Facebook page, mga kababayan,
ang kanyang ibinibida roon ay yung kanyang kung paano ginawa, no? Yung kanyang SONA, yung speech niya po sa SONA, yung paano yung kanyang preparasyon. Meron daw kasi mga nagtatanong at sumulat sa kanya. So, pinapakita roon na parang gustong palabasin ho rito na yung mga kababayan natin na may mga tanong sa Pangulo ay agad niyang tinutugunan o sinasagot. Parang ganun din ho yung mga kababayan sa may Batangas, sa 2nd District ba yun? Anong district? Yung district ho ni Congresswoman na Jervin Luistro, na kung saan ay nasa kasagsagan po ng ng Kalabindad, nagpa-press con o online naman ho. Tapos ay yung issue sa impeachment ang pinag-uusapan. Mga kababayan. Ngayon, paano yun? Tapos yung sinumesi sa La Union. Sabi, mukhang parang sinisiraan lang daw siya. At ginastusan daw ho ng pera para siraan daw ho siya. Totoo naman ho na may nangyaring kalamidad doon. Yun dapat ang sagot ho roon, magpaliwanag ho sila bakit gano'n lumala ang sitwasyon, di po ba? So, yun po ang pinakamatindi. Na kung saan talagang yung tao ho ang nahihirapan di po ba? Sige po, kayo po, hindi ko na ho iisa-isahin. Alam nyo, sa dami ho ng mga makikita nyo, mga video footages, at mga yung ating mga kababayan, ini-upload nila, ipinopost po nila sa kanilang social media account. Kita ho natin, yung talagang grabe ho ng pagbaha ngayon. Talagang kung i-assess mo lahat sa pangkalahatan, mas grumabi ho ngayon. Pero ang dami-dami ho ng mga flood control projects. Tapos may mga natuklasan ng mga anomalya. Wala pa ho tayong parang wala hong naipakukulong na mararamihan, Yun na ipakulong lang ho, sabi si Senator Jinggoy. Senator Bong Revilla, nakalaya na. Dati senador. Tapos congressman na sinasabing contractor. Ayun, may nasa preliminary investigation pa lang ho. Mga kababayan. May mga kinasuhan ng GRAP na kakasuhan daw ng GRAP. Alam naman natin, bailable. So wala ho kung ating titimbangin ho mga kababayan, yung pag-aksyon ng gobyerno, dito po para mapanagot yung mga sinasabing involved sa flood control, wala ho bagsak ho yung grado, di po ba? Kayo ho, ano masabi nyo ho rito sa mga nangyayari at si Pangulo mismo ilang araw ho na nawala at hindi ho natin makita kung nasaan, hindi man lang nagparamdam, nagpa-press con o kung ano man, pumunta ho sa Camp Aguinaldo, sa NDRRMC para personal na i-monitor, wala hong ganoon mga kababayan. Kayo ano masasabi nyo rito